Magandang hapon po sa inyo lahat, mga kapatid. At isang kagalakan na naman na ako ay makapagbahagi ng salita ng Diyos sa hapong ito. At mula sa talatang ito, ang ating pagbubulayan ay ang pagtitiis ng Kristiyano. So ang unang sulat ni Apostol Pedro ay para sa mga mananampalatayang tinatawag niyang mga hinirang ng Diyos na nakakalat sa gawing hilaga ng Asia Minor. At ang pangunahing layunin ng sulat na ito ay upang palakasin ang loob ng mga mananampalatayang nakakalat na ito, sapagkat sila po ay dumaranas ng mga matitinding pag-uusig at pagtitiis. At dahil sa kanilang pananampalataya, so ipinapaalala at ipinapagunita dito ng Apostol Pablo sa kanila na ay ni Apostol Pedro, salamat, Pastor, na ang magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo, sinabi niya ng kanyang kamatayan at ang kanyang muling pagkabuhay at sa kanyang muling pagparito ang magdudulot sa kanila ng pag-asa, dahil dito dapat nilang tanggapin at tiisin ang kahirapan, sapagkat natitiyak nilang ito'y isang pagsubok sa katapatan ng kanilang pananampalataya. Bukod dito, sila ay gagantimpalaan sa araw na mahayag ang Panginoong Jesucristo. At kasabay ng dulot ng pagpapalakas ng loob sa panahon ng ligalig, ay pinapayuhan din ni Apostol Pedro ang mga bumabasa ng aklat na ito na mga tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. At mula sa talatang ito na ating binasa, dito ay hahanguin natin ang mga pag-aaralan natin kung saan dito po ay nahamon ako, mga kapatid. Dahil sa kabila ng nangyari sa buhay namin, mula nung magkasakit ang aking asawa, hanggang sa po ay na hospital at hanggang sa binawian siya ng buhay, at sumunod ay nagkasakit din yung aking apo. At dumating sa akin yung matinding stress at pagod na rin akong mag-isip. Sinabi ko sa Panginoon, sa aking sarili, ayaw ko na. Gusto ko nang umayaw, Panginoon, sabi ko sa Kanya. Aalis na ako sa church. Pero dumating din sa aking isip na kung aalis ako sa church, saan naman ako pupunta? Ngunit nung pinag-aaralan ko ito, mga kapatid, dito po ay nakita ko yung kabutihan ng Diyos. Kaya't salamat sa Panginoon sa kanyang kabutihan. Pero bago natin simulan ang ating pag-aaralan ay tayo po munang lahat ay umuko at tayo manalangin. Muli, O Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos na dakila at Diyos na siyang mabuti, lubos ang aming pagpupuri at pagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mo nagbibigay sa amin ng kalakasan sa aming mga pananampalataya at nagbibigay sa amin ng mga encouragement upang kami po ay makapagpatuloy. At sa aming pag-aaral ng iyong salita sa habang ito, dalangin po namin, Panginoon, na naway samahan kami ng iyong Santong Espiritu at naway inyo rin kaming saliksikin at patawarin kami sa aming mga kasalanan at ihanda ang aming mga puso sa pakikinig at sa pag-aaral ng iyong salita. At sa aming kalagitnaan, Panginoon, naway ikaw lamang ang siyang maitaas, ikaw lamang ang siyang mapapurihan, at ikaw lamang ang maluwalhati. Maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin
Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. So mula dito sa talatang ito, sa unang Pedro ng Kabanata 4, from verse 12 to 19, yung topic po natin ay ito. Ang pagtitiis ng Kristiyano o ang pagdurusa bilang Kristiyano. At meron po tayong tatlong major points po dito. Ano ba yung pagtitiis na ito o pagdurusa ng Kristiyano? Una, ano yung sinabi diyan ni Apostol Pedro? Basahin natin yung verse 12. Ang sabi niya, mga minamahal, huwag kayong magtaka tungkol sa mahigpit na pagsubok. So yun yung una nating major points ay ang pagsubok. At yung pangalawa, ano naman ang sinabi dito na Apostol Pedro? Yung pangalawa po ay ang mapalad. At yung pangatlo, ito po yung ang hustisya ng hukom o yung hatol ng hukom, yung matuwid na hustisya ng hukom. Yan po yung pangatlo. So ano ba itong pagsubok? Ang pagsubok na ito po yung nararanasan ng bawat mananampalataya at ito po ay given para sa lahat ng mga mananampalataya. Lahat tayo ay hindi po makakatakas sa mga pagsubok sa buhay kung tayo po ay kabilang sa mga tinawag ng Diyos, sa mga Kristiyanong mananampalataya. At ang pagsubok na ito ay hindi po para doon sa mga hindi mananampalataya. Dahil ang sinusubok dito, mga kapatid, una, yung ating pananampalataya. Yung mga hindi mananampalataya, hindi po pagsubok sa kanila yon. Ano yung susubukin sa kanila? Wala naman silang pananampalataya. Di po ba, mga kapatid? At yung sinabi nga ni Apostol Pedro, kung ating titignan doon sa chapter 1, verse 6 and 7, kung meron po kayong mga Biblia, sabi niya, babasahin po natin, 1 Peter chapter 1, verse 6 and 7, ito ay dapat ninyong ikagalak kahit na maaaring magdanas muna kayo ng iba't ibang pagsubok sa loob ng maikling panahon. At inalintulad niya dito yung pananampalataya sa isang ginto. So marami ng base na nating narinig ito mula sa mga nangangaral, mga kapatid. Ano po? Sinabi niya sa verse 7, ang ginto, bagamat nasisira, ay pinapadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag ang Panginoong Hesukristo. Yan po yung sinasabi ni Apostol Pedro dito pa lamang sa chapter 1 na ito at sa verse 6 and 7 na yung ating pananampalataya ang sinusubok na kung saan inalintulad niya sa ginto na ang ginto ay pinapadaan doon sa apoy. Ngayon din naman yung ating pananampalataya, kaya't itong pagsubok na ito ay kaloob ng Diyos, pinahintulot niya na mangyari ito sa bawat mananampalataya, bagamat tayong lahat ay mayroong iba't ibang uri ng pagsubok na nararanasan. Itong pagsubok na ito yung kahirapan at sa mga naunang mga mananampalataya pa, mula pa sa lumang tipan, ang pagsubok na ito, yung tinatawag na pag-uusig o yung persecution. At ang lahat ng mga mananampalataya sa kasaysayan, mga kapatid, ay dumaan sa mga matitinding pagsubok. Kaya't sabi nga ni Apostol Pedro dito, huwag kayong
magtaka. Di po ba? At sabi niya, sa mahigpit na pagsubok. Kundi, sabi niya sa 13, magalak kayo, yamang kayo'y nakikibahagi sa pagdurusa ni Kristo, upang kayo man ay matuwa at sumigaw sa galak kapag ang kalwalhatian niya ay nahayag. So ang pagsubok na ito ay pakikibahagi sa paghihirap na naranasan ng ating Panginoong Hesukristo doon sa cross. Na yung kahirapang iyon ay dapat sa atin dahil yung hatol ng Diyos sa atin bilang makasalanan ay kamatayan at parusang walang hanggan. Ngunit inako niya yun, alang-alang sa atin. So, ang pagsubok, ito ay pagtitiis, ito ay kahirapan, ito ay sufferings ng buhay ng isang Kristiyano na ipinahintulot ng Diyos ayon sa kanyang kalooban. At dahil given ito sa atin, upang hubugin yung buhay pananampalataya natin at sanayin tayo tulad ng isang sundalo na bago sila dalhin doon sa labanan ay dumadaan muna sila ng pagsasanay o yung training. Gayon din naman tayo mga kapatid. Inihahanda tayo ng Diyos, sinasanay tayo upang dumating man yung mas mabigat pang pagsubok sa buhay natin, magagawa na natin itong tiisin, alang-alang naman sa Panginoong Hesukristo. At sa verse 12 nga po mga kapatid, sa unang Pedro pa rin na ito, na ating tinatalakay, na pagsubok na yan, sinabi niya na huwag magtaka, understood na talagang ito ay given. Magtaka lang tayo kung Kristiyano nga tayo, pero hayahay naman yung buhay natin. Wala tayong nararanasang mga sufferings ng buhay, wala tayong nararanasang mga pagsubok, doon tayo magtaka. Di po ba? Pero kung ang nararanasan natin ay puro paghihirap, isipin natin lagi na ang Panginoong Hesus ay ang una nang naghirap. At isipin pa rin natin ng paghihirap na ito, maikling panahon lang. Sinasabi ng Apostol Pedro diyan, sa maikling panahon, sa loob ng maikling panahon, hindi po ito pangwalang hanggan. At ang kapalit ito ay buhay na walang hanggan. Sa Hebreo chapter 11 verse 36 hanggang 38, dito ipinapakita naman ng mayakda sa kasaysayan kung paano nagdiis ang lahat ng mga naunang mananampalataya sa atin. Ang sabi dito sa verse 36 ng Hebreo chapter 11 hanggang 38, ang iba ay nagtiis ng pagkalibak at paghagupit at maging ng mga tanikala at pagkabilanggo. Sila'y pinagbabato hanggang mamatay, nilagari, pinagpapatay sa tabak. Sila'y naglibot na may suot na balat ng mga tupa at kambing. Mga naghihirap, pinag-uusig, inaapi. 38, sabi dito, na sa mga iyon ay hindi karapat-dapat ang sanlibutan. Sila'y nagpalaboy-laboy sa mga ilang, sa mga kabundukan, sa mga yungib, at sa mga lungga sa lupa. Di po ba lahat sila ay dumanas ng matinding mga pag-uusig, mga kahirapan, pagsubok yun sa kanilang pananampalataya. Isama pa natin yung buhay ni Job. Sino bang tao ang nahigitan niya na yung nangyaring pagtitiis ni Job? Noong panahon na siya ay nakaranas na namatay yung kanyang mga anak, nawalan siya ng kabuhayan at yung kanyang buong katawan ay nagkaroon ng maraming sugat.
At doon naman sa chapter 12 ng Hebreo, sinasabi doon, hindi pa dumanak ang inyong dugo sa pagtitiis o sa kahirapang inyong nararanasan. Kaya ito yung humamon sa akin. Sabi ko, katiting lang yung aking naranasan. Kaya't salamat, Panginoon. Yun ang aking nabanggit na lang. At sa verse 13, sabi dito, sa halip ay magalak kayo. Ito yung rejoice. Bakit kailangan nating magalak? Sa kabila na tayo ay nagdaranas ng matinding hirap. Napakahirap pong ganun, mga kapatid. Ano po ba? Hindi nga mailarawan yung mukha natin kapag nakakaranas tayo ng matinding hirap. Pero hindi po yan nakikita sa ating mukha. Hindi man yan makita sa ating mga mukha. Ngunit, ang sabi ni Pedro o ang nais sabihin ni Pedro dito ay dahil yung katiyakan o yung tiyak na ating inaasahan na sa pamamagitan ng ating pananampalataya, yung ipinangako ng Panginoon na tiyak na ito'y mangyayari sa kanyang muling pagparito. At dahil ang ating pananampalataya ay sinusubok, ang sabi naman sa Hebreo chapter 11 verse 1, ang pananampalataya ay katiyakan na mangyayari ang ating mga inaasahan at paninindigan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. Bagamat hindi pa natin nakikita, mga kapatid, ang ating Panginoon, ngunit sa pamagitan ng kanyang salita at yung kanyang ginawa doon sa cross, kung saan doon tayo ay nakikibahagi, tiyak yung ating inaasahan. Siya'y tiyak na muling darating upang mahayag kasama tayo sa kanyang kalwalhatian. Ito yung galak na sinasabi ni Pedro na ang Panginoong Yesus ay tiyak na muling paparito sa ikalawang pagkakataon at mahahayag ang kanyang kalwalhatian. Kaya't ngayon pa lamang ang puso natin, nakikita na natin yun. Dahil yung ating pananampalataya, ito ay yung mata. No? Mata. The eyes of yung hindi nakikita. Yung hindi natin nakikita sa ating mga mata na ito ay nakikita na ng ating pananampalataya. Na hindi na mailarawan maging si Apostol Pablo doon sa chapter 8, verse 18 na sinasabi niya yung pagsubok na yan o yung kahirapan na yan ay hindi karapat-dapat na ihambing sa kalwalhatiang mahahayag. Yan po yung galak na ipinapakita ni Apostol Pedro. Sabi ni Apostol Pablo sa Romans 8:18, itinuturing ko na ang pagtitiis ay hindi karapat-dapat sa panahong kasalukuyan ay hindi karapat-dapat maihambing sa kalwalhatiang mahahayag sa atin. At dito naman sa Romans 5:3, pasensya na po, marami po tayong mga verses, supporting verses, ano po? At hindi po ito Bible study. Ang sabi dito sa Romans chapter 5, verse 3 and 4, at hindi lamang gayon, kundi nagagalak rin tayo sa ating mga kapighatian sa pagkaalam na ang kapighatian ay nagbubunga ng pagtitiis at ang pagtitiis ng pagpapatibay at ang pagpapatibay ng pag-asa. Yan yung sinasabi ni Apostol Pablo naman doon sa aklat ng Roma. So napakabuti ang Diyos, mga kapatid, dahil sa kabila na inako niya yung ating kasalanan, yung kanyang pag-ibig at biyaya ay nahayag sa atin.
At napakabuti niya dahil sa dami ng tao sa mundong ito ay napabilang tayo doon sa kanyang kinahabagan at doon sa kanyang mga hinirang na siyang sinusulatan dito na Apostol Pedro. At dito naman tayo ngayon sa ikalawang major points. Sa verse 14, anong sabi diyan? Kung kayo'y inaalipusta dahil sa pangalan ni Kristo, ay mapapalad kayo, sapagkat ang Espiritu ng kaluwalhatian at ang Espiritu ng Diyos ay naninirahan sa inyo. Ang mapalad o yung sa ibang salin po ay pinagpala. Kapag tayo ay pinag-uusig o inaalipusta dahil sa ating pagsampalataya sa Panginoong Hesus, ay mapalad daw tayo. Bakit? Dahil ito po ay marka ng pagiging isang tunay na Kristiyano. Yan po yung marka, mga kapatid. Dahil ang Espiritu ng Diyos at ng kanyang kaluwalhatian ay nananahan sa atin. Ano po? Mapalad tayo dahil pinagkaluban tayo ng pananampalataya at ang Espiritu ng Diyos ay nagdidwell sa buhay natin. Mapalad tayo dahil kabilang tayo sa kanyang mga kinahabagan. Mapalad tayo dahil kabilang tayo sa kanyang mga hinirang, sa kanyang mga tinawag. Mapalad tayo dahil kabilang tayo sa kanyang pinili bago palikhain ang sanlibutan. Yun po yung sinasabi ni Apostol Pedro dito na mapalad. Mapalad tayo dahil nakikibahagi tayo doon sa paghihirap na dinanas ng ating Panginoong Jesucristo doon sa krus ng Kalbaryo, na dapat tayo ang magdusa. At mismo si Jesucristo ay sinabi niya sa kanyang Sermon of the Mount sa aklat po ng Mateo sa chapter 5 verse 11 hanggang 12. Ay babasahin din ulit natin ito, mga kapatid. Ang sabi niya, mapalad kayo kapag kayo ay nilalait, inuusig at pinagsasabihan ng sari-saring kasamaan na pawang kasinungalingan dahil sa akin. Magalak kayo at magsaya, sapagkat malaki ang gantimpala ninyo sa langit, sapagkat gayon din nila inusig ang mga propeta na nauna sa inyo. Yan po yung sinasabi natin kanina, yung mga naunang mga mananampalataya, yung mga naunang mga propeta sa kasaysayan, ay nauna na silang dumanas ng hirap, ng pagtitiis, alang-alang sa Panginoon dahil sa kanilang pananampalataya. Si Esteban nga, di po ba pinagbabato hanggang mamatay, pero hindi siya nagtanim ng galit, bagkus ay nagpuri pa sa Diyos. Basahin din natin yung James chapter 1 verse 12. Ang sabi diyan, mapalad ang taong nagtitiis ng pagsubok, sapagkat kapag siya ay subok na, siya'y tatanggap ng putong ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga nagmamahal sa Kanya. Yan po yung mga supporting verses po dito, mga kapatid, kung paanong ang lahat ng mga mananampalataya ay kailangan nilang magtiis ng maikling panahon. Mapalad tayo, mga kapatid, dahil sa dinami-dami ng mga tao sa mundong ito na kabilang tayo doon. Ano po? Sa mga nagtitiis ayon sa kalooban ng Panginoon. Dahil sa kanyang biyaya ay kasama tayo sa kanyang mga tinawag. At dito naman tayo ngayon, yung consequence of sin sa verse 15. Anong sabi diyan? Ngunit huwag magdusa ang sinuman sa inyo bilang isang mamamatay tao o magnanakaw o gumagawa ng masama
o bilang isang mapanghimasok. Kung tayo po ay isa ng mananampalataya, dapat hindi na ito yung ating buhay, mga kapatid. Ano po? Ngunit kung sakaling tayo ay mahulog sa kasalanan bilang mananampalataya, asahan natin yung consequence ng kasalanan. Hindi po tayo makakaligtas doon sa consequence ng kasalanan na yan. Ngunit kung ang isang tao ay nagdurusa bilang Kristiyano, huwag niyang ikahiya ito. Sabi ni Apostol Pedro sa verse 16, huwag niyang ikahiya ito, kundi luwalhatiin niya ang Diyos sa pangalang ito. Pero tingnan muna natin yung consequence of sin, mga kapatid. Ito po ay warning sa bawat isa sa atin. Alalahanin natin, mga kapatid, dahil nandito pa tayo sa buhay na ito, ay subject pa rin po tayo ng pagkakasala. At yan yung laban natin bilang mga mananampalataya. At ang kalaban natin mismo ay ang ating sarili. Kung paano natin ito supilin. At kung paano natin ito supilin, ito ay sa pamamagitan ng ebanghelyo ng ating Panginoong Hesukristo. Ang sabi nga po dito sa Hebrews chapter 12 verse 2, ang sabi niyan, ituon natin ang ating paningin kay Jesus. Sa Kanya nakasalalay ang ating pananampalataya mula simula hanggang katapusan. The author and the finisher of our faith. Dahil sa kagalakang naghihintay sa Kanya, hindi Niya inalintana ang kahihiyan ng pagkamatay sa krus. At Siya ngayon nakaupo sa kanang ng trono ng Diyos. Yan po, ang Panginoong Hesukristo lamang ang dapat nating tignan sa pagdating ng kahirapan, sa pagdating ng mga pagsubok, at sa pagdating ng mga tiisin sa buhay. Ituon natin ang ating paningin sa ating Panginoong Hesukristo na nag-alay ng kanyang buhay doon sa krus ng Kalbaryo, alang-alang sa atin. So, maikli lamang yung ating preaching na ito, mga kapatid. Dito na po tayo sa major points number 3, yung hatol ng hukom o yung hustisya ng hukom. Ang hatol ng Diyos sa atin dahil tayo ay makasalanan ay kamatayan. Yun yung sinasabi ni Apostol Pablo doon sa Romans chapter 6 verse 23 na sinasabi niya, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, sabi niya, ang kaloob ng Diyos na walang bayad ay buhay na walang hanggan kay Kristo Jesus na Panginoon natin. So, yung kamatayan ay nararapat lamang sa atin dahil tayo ay makasalanan. Ngunit dahil sa biyaya at sa pag-ibig ng Diyos, yung kanyang habag, ay sinugo niya ang kanyang bugtong na anak, ang Panginoong Hesukristo, upang siya mamatay doon sa cross para sa ating kaligtasan. Na kung saan yung kanyang pagtitiis na yon, tayo ay nakikihati. Yung kanyang tiniis doon at yung pagtitiis na ating nararanasan, tayo ay nakikihati. At alam niyo po ba, mga kapatid, kung ano yung sinabi ng Panginoon doon sa cross bago siya mamatay? Ang sabi niya, Ama ko, bakit mo ako pinabayaan? Doon ay pinapakita lamang ng Diyos na wala na yung presensya ng Diyos pagdating sa paghahatol ng lahat ng mga makasalanan. Kung saan ang lahat ng mga kaluluwa ng mga taong makasalanan na walang pagsampalataya at hindi sumusunod sa ebanghelyo ng Panginoong Hesukristo
Sila ay mapaparusahan ng walang hanggan at wala doon yung presensya ng Diyos. Dito mga kapatid ay wala rin yung presensya ng Ama noong panahong naghirap ang Panginoong Hesus. Kaya nga sinasabi dito ni Apostol Pedro, sapagkat ito ay panahon upang simulan ng paghukom sa sambahayan ng Diyos. At kung magsimula sa atin, ano kaya ang wakas ng mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Diyos? So, ibig sabihin mga kapatid, ipinaranas na rin sa atin. Habang tayo ay nakakaranas ng mga tiisin sa buhay, ipinaparanas na sa atin yung kanyang hatol. Ano po? Ngunit yun ay katiting lamang yung ating nararanasan na yun kumpara doon sa naranasan ng ating Panginoong Jesucristo. Dahil tayo ay nakikibahagi lamang sa kanyang tiniis na hirap. So dito mga kapatid, dahil siya ay namatay, ano ang kanyang sinabi? Ama, patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Di po ba? Walang tanim na galit ang Panginoong Hesus, kundi nanalangin pa siyang patawarin ang lahat. Pinapakita lamang doon ng ating Panginoon yung kanyang magandahang loob, yung kanyang kabutihan, na sa tindi ng hirap ng kanyang naranasan, nagawa pa niya silang ipanalangin. Sinabi dito ni Apostol Pedro na sa tindi ng hirap na daranasin natin bilang mga mananampalataya na halos hindi na tayo maligtas, sinasabi niya, paano pa kaya yung mga hindi sumusunod sa Ebanghelyo ng Panginoong Jesucristo? Paano pa kaya yung mga hindi mananampalataya, yung mga ungodly, yung mga makasalanan? How much more doon? Alam na natin kung ano yung kanilang sasapitin mga kapatid, dahil ang Diyos ay matuwid na hukom. Kung paanong sila ay nagpasasa sa mundong ito, ang kapalit naman ay pagdurusa na walang hanggan. At tayo naman bilang mga mananampalataya, bagamat dumanas tayo ng pagtitiis sa maikling panahon, ang kapalit naman ito ay kagalakan na walang hanggan sa piling ng Diyos. At dito sa mga talatang ito na ating binasa, mga kapatid, ang sumulat na ito, si Apostol Pedro, ay nagbigay din ng encouragement dito sa kanyang conclusion sa verse 19. Ano ang sabi niya dyan? Kaya't ang mga nagdurusa ayon sa kalooban ng Diyos ay ipagkatiwala ang kanilang mga kaluluwa sa tapat na lumikha sa paggawa ng mabuti. Yan yung kanyang encouragement sa bawat isa sa atin. Tayong lahat na narito, mga membro man, mga regular attendees man, mga visitors na narito, ang mga salita ng Diyos na ito ay nagbibigay sa atin ng encouragement upang tayo ay lalo pang magtiwala sa Panginoong Jesucristo. Sapagkat mismo ang Panginoong Jesucristo ay kanyang sinabi doon sa Matthew chapter 24 verse 13, ang magtiis hanggang wakas ang siyang maliligtas. Sa Diyos po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Tayo pang lahat ay yumuko at tayo manalangin. Muli ang manaming Diyos na dakila, nagpupuri kami at nagpapasalamat, Panginoon, sa mga salita mong ito, nagbigay sa amin ng kalakasan at encouragement upang kami ay magpatuloy sa aming buhay pananampalataya
na ituon lang namin ang aming paningin sa aming Panginoong Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay at kung paano siya nagtiis ng hirap alang-alang sa amin. Nawa, O Diyos, ay samahan mo rin kami sa ating paglakad sa mundong ito patungo sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat. Pinupuri ka namin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Awitin po natin yung sa burol. Sa burol ay mayroong krus. Sa burol ay mayroong natayong krus, tanda ng hirap at paghatol. Yaong krus na lumang ipag-ilimot, doon na pako ang sansinuko. Ang krus ay mamahaling tunay, hanggang buhay ko ay pumanaw. Sa krus ay laging aagapay, ang kamtan ang pulong ng buhay. Yaong krus na lumang tiniwak ng mata, may pang-akit na pambihira. Walhati ng langit ay iniwang kusa, at sa Kalbaryo pinagdalita. Ang krus ay mamahaling tunay, hanggang buhay ko ay pumanaw. Sa krus ay laging aagapay, ang kamtan at buhay. Yaong krus na lumang sa dugo'y natipak, may kandaak na mamalag. Si Jesu Cristo nagtiis ng hirap, nagpapantay at patawad. Ang krus ay mamahaling tunay, hanggang buhay ko ay pumanaw. Sa krus ay laging aagapay, ang kamtan at buhay. At sa krus na ay kakapit, sa kutya ay hanggang makinis. Ako ay dahil sa tahanan namin, na tumaglaan ang piling. Ang krus ay mamahaling tunay, hanggang buhay ko ay pumanaw. Sa krus ay nagkamtan ang buhay. Manatili po lang tayo. Tunay, O Diyos, na
Ang buhay namin habang kami ay narito sa mundong aming ginagalawan ay hindi po madali. May mga pinagdadaanan na minsan lubak, hindi lahat ng pinagdadaanan ay patag. Ngunit ang nagpapalakas sa amin dahil kayo ang Diyos na nakatingin kung ano po ang nangyayari sa lahat ng mananampalataya. Kaya maraming salamat o Diyos. Subalit lumago kayo sa biyaya at sa pagkakakilala sa ating Panginoon at tagapagligtas na si Jesucristo. Sumakanya nawa ang kalwalhatian ngayon at hanggang sa araw na walang hanggan. Amen.